Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, straightforward opinion, walang halong komisyon o mga sarswela. At ngayon pag-usapan natin ang makasaysayang event na mangyayari sa bakbakan ni Tyson Fury at Alexander Usyk para sa Unified World Heavyweight Championship. Ano itong historical event na ito? Sa kauna-unang pagkakataon sa history ng professional boxing, i-introduce ang konsepto ng Artificial Intelligence Boxing Judge, AI. Ano ba itong AI? Ito po yung nagsasimulate o kumukopya ng intelihensya ng tao at piniperfect ito. Walang bias, supposedly neutral, no emotions. So, for the first time, magkakaroon ng AI boxing judge sa laban ni Fury at ni Usyk. Iklaro lang natin, ito po ay experimental pa lamang. Yung 3 taong hurado pa rin ang maghuhusga ng laban kung sakaling ito'y umabot sa distansya. Pero marami ang very intrigued dito. Paano kung maging maganda at fair talaga ang score ng tinatawag na AI boxing judge? Dumating kaya ang araw na wala ng taong hurado. Ito kayang AI boxing judge ang solusyon sa korupsyon at sa lahat ng mga controversial decisions sa boxing. Pag-usapan po natin yan sapagkat for this episode, magta-time travel tayo ating ititrace ang history ng judging at mga judges sa pro boxing. Dito lamang yan sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Eto't i-introduce na po mga kaibigan ang konsepto ng Artificial Intelligence Boxing Judge o AI Boxing Judge. Ito na kaya ang solusyon sa mga corrupt judges, sa mga controversial decisions sa boxing? Well, para malaman natin, balikan natin ang history ng mga judges at judging sa pro boxing. Noong late 1700s at early 1800s, nung bago pa lamang ang boxing, ito po ay ipinagbabawal sa ilang bansa, particular ang Inglaterra at Amerika. Napaka-brutal po kasi ng boxing. Imagine nyo naman, bare knuckle po ang boxing noon, walang glove. Pwedeng gumamit ng illegal maneuvers, yung eye gouging, pagdukot sa mata, paggamit ng wrestling maneuvers. Napakahaba po ng mga rounds. Hanggat hindi umaayaw, hanggat hindi na-knockout o nadidiki yung kalaban, ay tuloy-tuloy ang bakbakan hanggang sa mamatay nga yung isang boksingero. So, napaka-brutal po ng boxing noong panahon na yon. Kaya naman noong 1867, doon sa Inglaterra, taong 1867, naglabas ng alutuntunin yung Marquis of Queensberry para naman magkaroon ng acceptance of boxing sa ilang bansa. Ang layunin po ng Marquis of Queensberry ay magkaroon ng basic rules sa boxing. Numero 1, yung paggamit ng mga padded gloves. So meron ng glove ang boxing. Pangalawa, meron ng duration yung mga rounds. 3 minutes na lamang per round at meron ng rest period ang mga boksingero. Bawal na yung mga pagdukot sa mata at ibang illegal na maneuver. And also, binibigyan na ng 10 segundo ang boksingero para makatayo kung siya ay ma-knockdown. Ang referee, very powerful po under the Marquis of Queensberry, pwede siyang mag-decide kung kailan maglalaban ulit ang dalawang boksingero kung sakaling naudlot ang kanilang unang laban. Kasi maaaring umulan, bumagyo, naglalaban sila, biglang lumakas ang ulan. So, marireset ang laban, may power po ang referee to schedule the fight para tapusin ng boksingero yung kanilang bakbakan. Unless yung dalawang boksingero nagsabing ayaw na namin. Ganun na lang. So, ayan, nakita nyo yung basic rules, mga kaibigan. Now, pagdating ng mga early 1900s, eto na. Dahil nga may mga rules na, yung mga boksingero, unti-unti nang nag-uusap na pwede ba 15 rounds na lang tayo, 20 rounds na lang ang laban natin. Nagkakaroon na ng fixed period ang haba ng mga laban. May mga laban po na hindi na na-knockout o na nagkakaroon ng disqualification. Kinakailangan desisyonan ang nasabing laban na dumistansya. Nagkaproblema sapagkat yung Marquis of Queensberry wala pong binabanggit tungkol sa judges. Kasi nga at the time, one to sawa ang bakbakan hanggat hindi ka dedo. No need for judges. Ngayon, nakakaroon na ng fixed number of rounds at umaabot sa desisyon. Dito po unang nag-eksperimento ang mga organizers. Ginamit nila yung tinatawag na newspaper decision. Desisyon sa periodiko. Paano ito tumatakbo? Kung meron dalawang boksingero maglalaban sa isang probinsya, merong kokontratahin yung organizer, isang journalist doon sa probinsya. Ang obligasyon ng periodiko ay
i-cover yung laban at yung journalist, kailangan i-report niya sa kanyang periodiko ang resulta ng laban kung sino sa tingin niya ang nanalo. So usually ito ginagawa mga 1 or 2 days after. Hindi pwedeng i-decide ang laban doon sa mismong aktual na laban dahil baka magkarayot, magkagulo. Kasi nga, illegal na, may pustahan pa. Yung mga lasing na nanonood dyan. Baka magkagulo lalo at mabugbog pa yung journalist. So after a few days, ilalabas sa periodiko, yung mga pumusta, bibili ng periodiko, titingnan parang lotto number. Uy, ito pala, si ano pala ang nanalo. O, di pwede na tayong kumubra. Ganun po ang sistema noon. Marketing ploy pa dahil bibili ng dyaryo. Yun po ang unang konsepto, newspaper decision. Pero nagkaroon din ng problema sapagkat minsan nakakalimutan ng journalist na i-report sa dyaryo. O minsan naman, ilalagay niya sa dyaryo, nakalimutan ko o talagang wala akong mapili, nilalagay nila niya, no decision. Kaya may mga record sa BoxRec, yung mga sinuunang boksingero, nakalagay ND, no decision, no decision. Yun, mga kaibigan, yun. So eventually, pagdating po ng mga early 1900s, mga kaibigan, kung saan fix na talaga yung mga rounds, kinakailangan na magkaroon talaga ng huwes o judge. Pero dahil wala ng judges, wala pa yung konsepto na yon, iginawad ang kapangyarihan sa referee. Kasi yung referee, nabanggit na siya doon sa Queensberry. May kapangyarihan na siya. So there was a time, referee, very, very powerful. Siya na nag-i-enforce ng rules para magde-decide kung sino mananalo. Paano niya ginagawa ito? Kung let's say 15 rounds ang laban, Pacquiao versus Mayweather, kung sino nanalo in 1 round, bibigyan lang niya kay Pacquiao. Pag round 2, kung sino nanalo, si Mayweather, bibigyan niya kay Mayweather. Wala pa pong 10-point mass scoring system. Yung 10-point, yung kung sino nanalo sa round, bibigyan mo ng maximum 10 points. Yung natalo, 9 or 8, depende kung na-knockdown. Tapos, i-compute mo pa after 12 or 15 rounds. No, simple lang. Pag sa tingin ng referee, 10 round, nanalo si Pacquiao, di si Pacquiao, tataas ko, panalo. 5 rounds lang, ang binigay ko kay Mayweather, talo si Mayweather. Kaya ang i-announce lang doon, ang gagamitin lang ng announcer, the winner, 10 rounds to 5, Pacquiao. Ganun lang po kasimple ang sitwasyon noon. Pero ang referee, eventually, umangal na. Kasi multitasking, ang dami ko nang ginagawa. Ginagawa ko na nga yung rules, ini-enforce ko. Ako pa ba mag-iisip kung sino dapat manalo? So yung ilang mga komisyon, mga kaibigan, nag-introduce na sila ng 2 additional judges. 2 additional judges. At ito nga, may 10-point scoring system na. So yung referee decision, kasi yung referee, kasama pa rin siya, 3 isa sa mga judges. Scoring referee ang tawag sa kanya. So, yung referee decision, kung sakaling palya, meron ng 2 judges na pwedeng i-override, i-outvote siya para maiayos yung kanyang desisyon. Kaya may unanimous, may split, may majority decision na na-introduce. Pero eventually, siyempre, umangal na rin yung referee. 10-point mass system, magko-compute pa ako, ang hirap niyan. Eventually, in-introduce yung ikatlong judge at ringside. So, 3 judges na at ang referee ay exclusive na lamang sa pag-concentrate ng rule implementation sa ibabaw ng lona. Now, in 1970s, pinayagan na rin po ang mga babae na maging judges sa boxing. Noong 1973, si Carol Polis naging first lady woman boxing judge. In 1977, ang Amerikanang si Eva Shane became the first licensed woman judge in a heavyweight title fight sa pagitan ni Ali at ni Ernie Shavers. So she became, Eva Shane, the first woman judge in a heavyweight title fight. So ayan, nakita po ninyo mga kaibigan, ang evolution ng judges sa boxing. Ngayon, pag-usapan natin ang pagpasok naman ng mga computer. At ito nga mga kaibigan, mapahanggang ngayon ay gumagamit pa rin po tayo ng mga taong hurado para iskoran ang isang professional boxing match. Pero pumapasok na po ang AI o Artificial Intelligence Boxing Judge. Pero alam nyo ba na unang pumasok ang computer sa boxing around 1980s, around 1984, 1985. Ito po ay nung itinatag ang tinatawag na fight stat o fight statistics, sinorkat lamang ginawang fight stat. Ang trabaho ng fight stat, mga kaibigan, i-break down via a computer program yung mga suntok na tumama, suntok na sumala, yung mga body shots, etc. So ito pong computer program na ito ay nagpo-provide na ngayon ng tinatawag nating post-fight statistics para sa mga boxing fans. Pero hindi pa rin siya officially naghuhusga ng laban. Kumbaga, side attraction lamang siya. Also, itong computer program na ito, itong fight stat, ito po ay tinutulungan pa rin ng tao
Kasi may mga pinipindot dun sa computer para mag-reflect yung mga suntok na sumala, suntok na tumama, suntok na malakas, yung jab lamang, etc. etc. So, computer aided by humans pa rin po itong FightStat. No, medyo nagkaroon ng problemang pinansyal ang FightStat, ito po nilagay sa under new management at naging CompuBox. Yung CompuBox ngayon, ginamit ng HBO, ginagamit ng ESPN, so nagkaroon ng popularity ang tinatawag na CompuBox. Pero hindi pa rin po siya opisyal na nag-i-score ng laban. Sideshow lamang siya to provide statistics para magmukhang NBA ang boxing. Meron tinatawag na game statistics. Pero ngayon, mga kaibigan, eto na, Tyson Fury versus Alexander Usyk, AI boxing judge. Ang AI, artificial intelligence, kinokopya nito yung intelihensya ng tao and pine-perfect niya. Hindi lang kinokopya, pine-perfect niya. So, in a way, walang bias, walang emotions, supposedly fair itong AI boxing judge. Grabe, no? Dati, taga-solve lang ng mga mathematical problem natin. Ngayon, pati yung utak ng tao, tinitake over na ng AI. Baka darating araw, papalta na rin tayo talaga. Napapanood ko lang yan sa pelikula. Mukhang magkakatotoo. Anyway, eto nga mga kaibigan, tingnan natin kung magkiklik itong AI boxing judge. Sapagkat experimental pa lamang siya sa laban ni Fury at ni Usyk. Pero sabi ko nga, pag ito'y pumatok, hindi malayo na yung mga taong hurado ay papalta na ng AI boxing judge. Very, very interesting development ito. Kaya naman ating itong itinampok sa ating episode ng Boxer Shorts. At yan po ang buod ng ating programa. Naway nagkaroon kayo ng karagdagang kaalaman tungkol dito sa pag-judge sa boxing at ang pag-introduce sa konsepto ng AI boxing judge. Maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mga heartwarming messages. Nakakatanggap pa nga ako, Atty, baka gusto mo tulungan kita sa pag-video edit ng iyong channel para lalong gumanda. Wala naman po tayong pondo. Ito po ay labor of love lamang mga kaibigan. Passion lamang po ito. Ginagamit ko lamang dito yung lumang laptop, lumang webcam, segunda manong ilaw, ang ating pong motivation dito ay more than this ornamental things, ay ma-impart yung ating knowledge sa boxing taken from our 30 years of coverage ng pro boxing. Pero maraming salamat po sa inyong mga heartwarming messages. Do follow yung ibang mga vloggers po natin sapagkat hindi ko po kayang i-cover lahat ng ating mga aspeto sa boxing. So again mga kaibigan, happy holidays. Stay safe this Christmas. Ako po si Tony Ed Tolentino nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.